Magandang araw po mga kapatid. This is Teacher Carol of Shalom, MA20GM. Ako po ang vision keeper ng ministry, and beginning today, we're going to go through, maglalakbay po tayo sa isang aklat. Yung aklat ni Reverend Andrew Murray. It's a classic written in 1912, 50 years after the South African revival. No? So, marami tayong matututunan mula kay Pastor Murray. At itong aklat na ito ay by the grace of God, no? Ginamit po ng Panginoon ang inyong lingkod para maisalin po ito sa wikang Filipino. And I know na meron siyang purpose for this book. And we're praying na God will use the book so that in 5 years time, within 5 years, magkaroon nawa ng isang malawakang revival dito sa ating bayan. So, I pray that you will join me dito sa unang episode natin. Maikli lang kasi unang-unang mga sinabi pa lang ni Pastor Murray dun sa aklat talagang medyo ang papaisip ka Yung unang kabanata niya, ang pamagatay, ang kasalanan ng pagiging kulang sa panalangin at ang sanhi nito. The sin of prayerlessness and its cause. No? So, pag inisip mo, no, iba karamihan sa atin, iisip natin, wala akong time mag-pray, sorry Lord Jesus, busy-busyhan ako, parang ganyan. Nakakaligtaan natin na malaking kasalanan pala siya. Yung sabihin mo sa Diyos na wala kang oras sa buong maghapon para sa Kanya. So, for this particular episode, ang haba actually nung topic na yan yung holiness of God, but we'll try to just, do a concise discussion of what we need to learn mula dito sa mga related facts from the Bible mula dito sa chapter ni Andrew Murray. Okay. So sinasabi niya dito sa kabanatang ito na ang kasalanan ng pagiging kulang sa panalangin or prayerlessness, lalo na sa Christian, no, most especially if you're a pastor, no, malaking kasalanan po ang pagiging prayerless. Pagka ikaw ay hindi naman pastor at siguro ikaw ay Christian na nagsisimba, iisipin mo na, sabihin mo, meron ba pastor na hindi nagdadasal? Di ba supposed to be pag pastor ka, yan ang expertise mo, manalangin kasi tuturuan mo kami? Well, I hate to say this, no, pero talamak po yung problema ng prayerlessness among pastors sa sobrang dami ng ginagawa. No, yung busyness of a pastor, na yung schedule niya, magtuturo, maghahanda ng mga ipipreach, mangangalaga ng simbahan, no, will take care of the people, yung mga problema, no, yung mga fundraising, ang dami niyan. Plus yung mga counseling, no. Sometimes sa desire ng isang pastor to get on with the day, no, magte-train pa ng mga leaders, no. Sometimes naisip niya, sige 5 minutes na lang na prayer sa Lord, okay na yun. Minsan wala pang 5 minutes on the run, tsaka na makikipag-usap. If that is a problem in our day, no, na computerized na lahat, this is a digital era na supposed to be natutulungan tayo ng mga computers na mapabilis yung mga trabaho natin so that we can have more time to do other things like prayer. Hindi nangyayari kasi sa overload ng digital information that's available to us, kinakain na ng oras na dapat bigay natin sa Lord. Kinakain yan.
nung ibang mga bagay na nakikita natin online. TikTok, no? Instagram, Twitter, Facebook, mga emails na kailangan mong basahin. So it's so easy to bump Jesus off our schedules if we're not careful to consider. And yun yung sinasabi ni Pastor Andrew Murray, that is actually the source of the lack of spiritual power inside the church, and that starts with the leaders. Okay po? So, ang lungkot, di ba? Pero yun ang kagandahan ng Holy Spirit, binibigyan tayo ng mga aklat para gabayan tayo sa ating daan, no? And magugulat ka, no? May mga cases talaga na makikita mo, ang gagaling mag-preach. Sa entablado, ang gagaling magpatawa. Ang gagaling maghakot ng mga tao na pumasok, maging active sa church. Pero pag chinek mo yung mga spiritual life, sila mismo ang magko-confess sa'yo na wala akong oras mag-pray. And Andrew Murray is warning us na napakadelikado ng ganyang kalagayan. So I hope na sasamahan niyo po kami sa pag-aaral, kami dito sa Shalom, para ma-encourage tayo na huwag tayo mapunta dun sa delikadong point na yon of lack of power. Kasi pagka nandun tayo sa point na yon, guess who will take over? Syempre yung kalaban ng Panginoon Diyos. That's Satan. That's a stronghold. Prayerlessness is a stronghold in our lives. Papasok na ang diablo dyan. At hindi natin namamalayan, may mga ginagawa na siya na masama sa ating buhay. Yung influence niya papasok. And we draw farther and farther away from God and closer into the sinfulness of the world. So ganun po ang effect ng prayerlessness sa atin, no? Pwedeng spiritual ka pa Ang tingin pa sa'yo ng mga tao, okay ka pa humahawak ka pa ng Bible, nagbabanggit ka pa ng Bible verses. Pero sa heart mo, medyo nag-creep in na yung kadiliman. So iwasan po natin yun. Okay? So I hope na makatulong sa ating lahat itong pag-aaral po natin. And by the way, baka makalimutan ko po, no? Shalom, MA20 GM is opening an online Filipino Bible School this summer, no? Umpisahan na po namin mag-conduct ng mga online classes for those of you who feel they're called to be pastors, gusto maging Bible students. Pag-uusapan pa po namin yung pinaka-reasonable na fee for this, but we want this to be available to everyone kasi gusto namin mag-train ng mga Bible students who have a solid grip on the Word of God. Yung tipong, yung hindi siya aasa sa pagpapatawa, pagdadrama sa entablado para makaakit ng mga members sa simbahan, kundi yung faithful and dedicated na mga ngaral doon will train to be a Bible teacher kasi yun yung conviction niya na ang pinaka-importanteng pagpapakain ng espiritu ng tao na gustong lumapit sa Diyos. Ang pinaka-importanteng pagpapakain dyan ay hindi pagpapatawa, hindi mga strategies, kundi yung pure milk ng word mismo na madalas nakakauhawan na rin po ng marami sa atin. So, magtulungan po tayo. If you're a pastor and you will find this helpful to you, please come. Please join the community. We'd like to communicate with you. We'd like to interact with you. And we'd like to hear your thoughts on the topic, the prayer life. Okay po? So, ito na po. Umpisahan na po natin. Mananalangin po ako. Sabayan niyo po ako sa panalangin. Father God, maraming salamat, Lord, sa opportunity na binibigay mo sa amin na to go deeper into inner life studies, yung prayer studies na wala naman nagma-master's degree, wala namang Bible diploma na makukuha na master's in prayer o bachelor's degree in prayer. Ikaw o banal na Espiritu ang magtuturo sa amin. Turuan mo kami, Panginoon, so that we can grasp the fullness of the power, Lord God,
that you want us to have for our lives, for our ministry, and so that we will get to know you, Father, Son, and Holy Spirit on a deeper level, day by day as we walk with you. Maraming salamat, Lord God. Override, Lord, everything that I read. Ikaw ang mangusap sa amin, ikaw magturo sa amin. Maraming salamat sa oportunidad na ito, Diyos. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Okay po, so start tayo sa first chapter, unang kabanata ng Ang Buhay Panalangin. By the way po ulit, ipopost po namin ng libre, yung ebook nitong Filipino translation. Lalagay ko po yung link dito sa description nitong video na to. So you can freely access it. Kung gusto nyo pong sumabay dito sa pag-aaral na ito, mababasa nyo po yung aklat beforehand. Pero yung nakapost po ngayon, that's the first draft. Habang binabasa ko po, meron pa ako nakikitang mga typo error, but rest assured na we'll be coming out with the final edition of the ebook soon para magamit po ninyo sa personal devotions ninyo and also for your churches. Okay po? Ebook and then hard copy po. We'll make that available to you and we'll announce it here. Okay po. So for today, apat lang po na pangunahing rason kung bakit isang malaking kasalanan ang pagiging kulang sa panalangin. Ito ay in-identify ni Andrew Murray as follows. Una, ito isang malaking kahihiyan sa Diyos. Ikalawa, ito ay sanhi ng isang di sapat na buhay espiritual. Spiritual power is being made available to us by God, but because of prayerlessness, di mo nakukuha yon. So that is a sin in itself. Kasi, inaalok sa'yo ng Diyos, ayaw mo kunin. Okay? So, isa-isa, pag-uusapan po natin yan. Number 3, dumaranas ng labis na kawalan ng iglesia dahil kulang sa pananalangin ang ministro. That's a responsibility of the pastor. Because of our prayerlessness, kulang tayo sa panalangin. Yung dapat na spiritual blessings na inihanda na ng Diyos, na maibigay natin, matransmit natin sa churches natin, sa congregation natin, di natin nakukuha. So that's a responsibility that we are unable to fulfill because of our prayerlessness. So that's a sin. Okay? And number 4, imposibleng maipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng tao katulad ng iniuutos sa atin ni Kristo hanggat ang kasalanang ito ay hindi napagtatagumpayan at napalalayas, no? So, tayo bilang mga lingkod ng Panginoon, inaatasan at inaasahan tayo ng Panginoong Diyos na maipangaral natin ang ebanghelyo sa paraan ng Panginoong Jesus and the way He wants it carried out. And if we are prayerless, ano nangyayari? Diskarte natin ang nangunguna sa ating mga evangelism. And there is the huge possibility that it is no longer the Holy Spirit guiding us in our evangelistic work, in our gospel ministry, but it's the flesh, laman natin, sarili nating diskarte. And Andrew Murray is going to explain in the succeeding chapters of the book of why operating in the flesh is such a huge sin before God and the source of satanic control over our lives. So, ayun po. I hope this is making us think, no? So, hihinto po ako dito. It's 14 minutes. Gusto ko lang pong itanong muna sa ating mga sarili. Siguro, kuha tayo ng journal, notebook. Tanong muna tayo, Lord, kulang ba ako sa panalangin? Paano ako nagkukulang sa iyo? And then, tanungin mo sarili mo, ano yung mga bagay na binibigyan ko ng oras, pero yung prayer, communing with God, hindi ko binibigyan ng oras.
Ano yung mga bagay na mas matimbang sa akin na dapat pwede ko nang hindi gawin, pero yun ang nag-occupy na aking time. Okay? And so, with these questions, write a prayer to God, confess your sin, and then ask Him for grace and strength to give you a prayer life that pleases Him. So, itong activity na yan, and that same prayer, that same saloobin, yun din ang gusto ko para sa aking buhay. So, sama-sama tayo sa journey. Maraming salamat sa pakikinig at pakikibahagi. Magpo-post ako ng notes sa side nitong video nito, sa description, wherever you find this video. Again, ako po si Teacher Carol, ang inyong lingkod dito sa Shalom MA20 Global Ministries na nag-ooperate nitong The Shalom Channel Manila. Stay tuned po. Sumubaybay po kayo dito sa ating series on the prayer life. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos, maraming salamat dito sa introductory episode namin for the prayer life. Subaybayan mo po kami sa aming paglalakbay towards a deeper understanding of you and your desire for us where a relationship with Jesus Christ is concerned. Bless us, cleanse us daily of our sins, and help us to walk in power daily, in assurance that you love us and that you are saving us daily from a sinful life. Thank you, Father. All this we pray in the mighty name of Jesus. Amen. Magandang araw po sa inyo. See you in the next video. God bless.